sa ating lahat. Ang aming morning devotions for today ay basa po siya sa Mark. Sa Tagalog po yung ginagamit namin. Kaya sundan nyo na lang po kami. Mark chapter Mark chapter 2, verse 23 to 27. Iksi lang po to. Katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Yan. Isang araw ng pamamahinga naparaan si Isus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila ay naglalakad, ang mga alagad ay pumitas ng trigo. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit niyang ipinagbabawal ng utusan sa araw ng pamamahinga." Sinagot naman sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahon ni Abiatar, ang pinakapunong pari? Nang si David at ang kanyang mga kasama ay magutom at walang makain. Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan ayon sa kautusan. Ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon." Sinabi rin ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay ang Panginoon, maging araw ng pamamahinga." Ang salita ng Panginoon. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Salamat po sa mga buhay namin. Salamat din po sa aming mga employer. Salamat din po sa pagkatulong na ginagawa. Ito'y aming tahanan habang po kami namamahinga tuwing araw ng Sunday. At salamat din po sa aming mga pastors na nagtuturo at sa lahat po ng aming mga kapatiran na magdidiop po sa lahat po ng mga congregation dito po sa Hong Kong, Lord. Ikaw po ang maghari sa aming mga buhay, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Napakaliwanag po ang kapahingaan ay para sa dito. Bibigyan ko lang siyang diin dito na sabi kasi dito, sinagot naman sila ni Jesus kasi sabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tignan mo ang ginagawa ng inyong mga alagad. Mahigpit niyang pinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." At sinagot naman sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahon ni Abiatar at ang pinakapunong pari nang si David at ang kanyang mga kasama'y magutom at walang makain? Pumasok siya sa isang bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog. So dito, ini-emphasize ko dito mga kapatid, sa araw ng kapahingan, hindi sinasabing literal na pagkapahinga ay pahinga. Di po ba? Katulad ng Sunday, yun yung lagi natin sinasabi na ang araw ng Sunday ay ang ating pagsisimba. Oo, tama yon. Pero sabi dito, nang magutom ang mga kasama ni David, pumasok siya sa tahanan ng Diyos at kumain din sila, which is ang kumakain lamang doon ay ang mga pare. So ibig sabihin mga kapatid, ang gawain na ang aking pagka-explain dito is ganito siya. Ang ginagawa ng pare ay pwede rin natin gawin. Hindi sinabing literal na yung kakain. Ibig sabihin ng pagkain ay yung mga ginagawa nating pagkain spiritual, kagaya ng paggawa ng maganda. Yun po yung pagkat susurin po natin maigi kasi ang Bible mga kapatid, hindi lahat is literal. Ito ay minsan sa pangkalahatan. Kaya sinabi dito ni David na kumain din sila. So ibig sabihin, pag ang isang kapatiran, ganito na lang siya. Pag nangailangan ng tulong, para mas madali na lang. Huwag na nating paabutin pa sa, sabi na natin, di ba, linggo, bawal ang, supposed to be yung mga Pariseo kasi, mga Pariseo hanggang ngayon, pag bawal, bawal. Sa kanila po yun. But
At sinabi dito na nung si David ay talagang nagutom sila, ay kumain din sila sa pagkain ng kinakain ng mga pare. Di po ba? Sabi dito, yan. Binigyan niya ang kanyang mga kasamaan ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. O, ibig sabihin, sa ngayon, sa henerasyon natin ngayon, di ba, madalas ang mga pari lang ang ating sinusunod. But kung titignan natin, minsan ang mga pari din po is hindi po sila perfect as katulad din po natin sila. Alam niyo po, pare-parehas lang naman po tayo. Ang pinagkaiba lang po may mga title. But tama po naman po yung mga title, pero yung pagdating sa freedom of pananampalataya, ang binigay po sa atin talaga, napakalinaw doon sa John 3:16. Yun po yung isang pattern po talaga na hindi dapat tayo malito sa John 3:16. John 3:16, for God so loved the world who give us the only begotten sons who believe. O di ba yung sinabing who believe doon, hindi sinabi doon na ako'y paniwalaan nyo, di ba? Ang napakaliwanag doon, who believes, ibig sabihin yung ho, may free will po tayo kung sino po yung talagang nananampalataya. Yun po yung ibig sabihin ng ho, hindi sinabi doon ng ako lang. Kaya yung mga nagtuturong kami lang, alam niyo mga kapatid, baka ikaw pa yung number 1 sa hanay na lumalagabdab kasi napakaliwanag doon, who believes, who believes. Hindi po yung sinabing kami lang, ha? Yan. Sinabing rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Yan. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. So, ibig sabihin, ang pamamahinga para sa tao. Ibig sabihin, kung saan, kunwari, ako, mayroon akong pupuntang importante, mayroon na kailangan tulog. Yun po yung tinatawag na kapahingaan biblikal. Hindi yung mga ibang pagtuturo ngayon kasi nami-misleading yung iba. Minsan, instead na magbalik loob ang mga tao, nagiging guilt nila dahil ang mali yung pagtuturo na pag hindi na nagsimba yung isang tao, sasabihin mo galit ang tao. Ang ibang interpreter kasi ng mga ibang nag-share ng Gospels is ang Panginoon ay mabagsik. Hindi po yan. Ang katangian po ng totoong Panginoon po natin is mahabagin. Kaya nga by grace, di ba? So, ibig sabihin, ang nagtuturo na ang Panginoon ay mabagsik. Alam mo po, ang God po nila ay si Satanas. Alam nyo, yun po yung talagang katotohanan. Kasi ang God's of hope po natin is maawain. Diba? Sabi ko nga, laging grace. Pagka sinabing ungrace, ibig sabihin, dalawa po yun ang God. Satanas of the world, si Satan po yun. God of the world is ang Panginoong Jesus. Natandaan po natin talaga mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay minsan nanimisleading ng mga ibang pagtuturo. Napaka-importante po nating analyzing maigi ang nilalaman ng Biblia dahil pwede po nilang i-twist yan. Bakit? Lalo na po yung mga ibang hindi nag-aaral ng Bible, alam niyo po, talaga pong bibigyan sila ng guilt. Alam niyo po ang Panginoong Hesus, hindi po siya nagbibigay ng yung i-guilt ka. Diba? Napansin niyo yung balo, diba? Hindi naman siya pinahiya eh. Diba? Oo, babaeng balo na namit niya sa isang balon, diba? Ang sabi niya, alam niya lahat yung kanyang kasalanan pero hindi niya diniin, di ba? Ganun po ang tamang pagtuturo. Huwag po nating laging bibigyan yung ating kapatiran ng mga guilt kasi hindi po yun kalugod-lugod sa Panginoon. Ang sa Panginoon po ay talagang napaka-graceful po niya. Alam niyo ba yung graceful? Talaga pong maunawain po in good and bad times po ng ating ginagawa. Yan. So, ang Panginoon, ang anak ng tao ay Panginoong maging araw ng mga pamamahinga. So, napaka-importante po yung araw ng pamamahinga. Una-una po, alam niyo po ang pamamahinga, yung may peace of mind. Yun po ang totoong kapahingaan. Mayroon po tayong peace of mind sa ating puso, sa ating pamumuhay. Yun po yung talagang biblical na kapahingaan, yung kahit in the midst of challenge, andun yung nagtitiwala tayo sa Panginoon, pag kunwari, meron tayong mga iniisip or mga suliranin sa ating mga buhay, sa ating mga employer. Alam nyo, trust in the Lord. Pagka sinabi po kasing trust in the Lord, hindi natin alam yung
bukas, kung alam natin ang bukas, hindi na po matawag yun na faith. So hanggang dito na lamang po at sana po magbasa rin po kayo mga kapatid ng Biblia at aralin niyo po paunti-unti dahil ito lang po yung the best guidelines. Yung ibang mga entrepreneur dito po kinukuha. Kung a-analyze niyo po ang Biblia, andito na po lahat. Pag kayo po natuto nito, alam niyo po ito po ang masasabi ko, daig niyo pa po yung mga abogado. Bakit? Andito nga po lahat. Andito na po lahat. So, have a nice day and God bless everyone. Bye! See you next Sunday.